12:00 ng hating gabi, sa huling gabi ng lamay ng tito ko, may isang itim na pusang biglang lumapit sa kabaong niya. Sabi ng albularya sa amin, huwag daw namin itong pakawalan dahil hindi raw to ordinaryong pusa. Start time. Ako si Laila, hindi ko tunay na pangalan dahil medyo personal ang ibabahagi kong to. Gusto ko lang sanang ibahagi ang karanasan ng tito ko. 8 taon na ang nakakalipas. 12 taong gulang pa lang ako nang mangyari ito. Taga Ramon Isabela kami at itago na lang natin ang tito ko sa pangalan na Orlan. Magkakalapit lang ang bahay namin magkakamag-anak dati. Pero isang hapon, nabulabog kami nang bigla na lang sumigaw si Tito Orlan. Tama na! Tama na! Puno ng sakit at paghihirap ang boses niya na para bang sinasaktan ng pisikal. Kaya dali-dali namin siyang pinuntahan kasama ang mga kapitbahay at ang lola ko. Kaso, nakasara ng mahigpit ang lahat ng pinto at bintana. Buti na lang at maraming kalalakihan ang agad na nagatingan at sapilit ang ginibang pinto ng bahay ni Tito. Pagbukas ng pinto, bumungad sa amin si Tito. Wala ng buhay at bakas sa mukha niya ang pagluha mula sa matinding sakit. Matapos to, kaagad din namang ipinaimbal sa mga katawan niya. Pero iba ang kutob ng lola ko sa nangyari. Kaya ipinatawag niya kaagad ng isa ko pang tito para ipatingin ang damit ni Tito Orlan sa isang albularya. Awan met iti amok nga sakit ni Orlan. Nuapay nga biglaan nga natay. Matapos sabihin ni lola to, grabe ang hagulgul niya. Habang naglalakad ako pabalik sa bahay namin, napansin ko ang isang kapitbahay naming matanda na nasa 60 years old na nito. Nakatitig siya sa akin ng masama at para bang galit na galit. Pero binaliwala ko na lang to at patakbo na lang akong bumalik kila lola para sumama sa simbahan kung nasaan nandun ang albularya. Pagdating namin sa simbahan, sinalubong kagad kami ng albularyang nasa 50 plus na ang edad. Kaano-ano mo tong namatay, mother? Anak ko siya. Ilang saglit pa, seryosong nagsalita ang albularya kay lola matapos niyang tignan ang damit ni Tito Orlan. Nakulam tong anak niyo, mother. Pinako siya sa espiritual na cross at galit na galit ang gumawa sa kanya nito. May alam ba kayong naging kaaway niya? Wala naman. Saka mabait yung anak kong yan. Pero may nakikita ko, mother. Mukhang nandyan lang siya sa kapitbahay niyo. Yung may galit at gumawa sa anak niyo nito. Napaiyak si lola sa galit at nanggigigil siya sa narinig niya. Buhay ang kinuha. Buhay rin dapat ang kapalit. Ano ang gagawin namin? Gusto kong ibalik ang sakit ng sino mang gumawa nito sa anak ko. Sa uling araw ng burol ng anak mo, mother, eksaktong 12:00 ng gabi, bantayan mo. Dahil may bibisitang itim na pusa doon. Hulihin mo at ipunta mo kagad dito sa simbahan. Matapos to, umuwi kami kagad para asikasuhin ang burol ni Tito Orlan. Hanggang dumating ang huling gabi ng lamay. Maraming tao, may bandang kumakanta sa harap at ang iba'y busy sa paglalaro ng baraha. Nang lumalim na ang gabi at umunti na ang tao, tahimik lang na nagbabantay si lola sa kabaong ni Tito. Pasado 12:00 ng hating gabi, nakita ko na lang si lola na may hinuling itim na pusa at mabilis na isinilid to sa sako. Patakbo niyang ginising ang tito ko tapos sumama ulit ako sa kanila at sobrang bilis ng takbo namin papunta sa simbahan dahil medyo malapit lang sa amin yon. Sinalubong ulit kami ng albularya at agad kaming pinapasok sa simbahan. Kumuha siya ng isang lumang libro na naglalaman ng mga orasyon. Tapos nagdasal ang albularya gamit ang ibang lengguwahe. At makalipas lang ang ilang saglit, biglang namatay ang itim na pusa. Huwag ka na mag-alala, mother. Ilang araw lang ay mamamatay na kung sino man ang gumawa niya sa anak mo. Magbabayad ang sino mang pumaslang sa anak ko. Kinaumagahan, inilibing na si Tito Orlan. Lahat ng kapitbahay namin ay nakilibing sa amin, maliban sa pamilya ng matandang babae, yung tumitig sa akin na masama. Ewan ko ba kung bakit lagi silang umiiwas sa amin, samantalang magkakamag-anak naman daw kami. Pero 3 araw ang lumipas, namatay ang matandang babae na yon. Sabi ng lola ko, totoo nga ang sabi-sabi dito sa baryo natin na may lahi nga silang mangkukulam. Sana nga wala nang sumunod pa sa kanya para wala na silang maperwisyong ibang tao. Medyo nabawasan ang bigat sa dibdib ng lola ko dahil alam niyang patay na ang pumatay kay Tito. Pero mas lamang pa rin ang sakit sa pagkawala ng anak niya. Sa ngayon, nandito pa rin kami sa Ramon Isabela pero lumipat na kami sa ibang barangay para tuluyan ng makalayo sa pamilyang yon. Tandaan po natin na lahat ng kasamaan ay may kapalit. Anumang perwisyo ang gawin mo sa kapwa mo, babalik at babalik din to sa'yo. Kaya piliin na lang natin gumawa ng mabuti kaysa manakit ng ibang tao.